起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻举断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Pag ininom mo to, bigla kang lalakas. Pero magagamit mo lamang uli ang lakas mo pagkalipas ng 30 araw. Sa loob ng panahong yun, hindi ka maaaring makipaglaban. Bilisan mo na.
Isugal mo ang buhay mo para maligtas siya. Anong mali ron? Sa anong paraan pa kita maaaring mahalin? Kahit na anong gawin ko, parang lahat itong hindi sapat. Ito ba ang kapalaran mo? Bakit ikaw ang pumapasa ng mas matinding pasakit at pagdurusa para sa isang saglit na kapayapaan? Nabubuhay ang karamihan sa paghahangad ng yaman at kapangyarihan hanggang kamatayan. Tanging ikaw lang ang nasusuklam sa mga ganung hangarin at sisisihin ang sarili. Bunga ng hangarin yon, wala kang kasalanan. Huwag mong pasanin ang pasakit na yon. Hindi yun nararapat. Fuyo, gising ka na. Gising ka na. Halika. Ha? Fuyaw! Buti gising ka na. Tinakot mo ako ng gusto kagabi. Ayos ka na ba? Ilang ulit na akong natalo. Nagkamali. At nabigo. Ganun pa man ang buhay ko, wala akong pinagsisisihan. Dahil doon napatunayan ko na hindi pala ako naiiba sa mga taong walang awang pumatay sa kanila. Ipinagmamalaki ko noon ang pagiging makatarungan ko. Pero kung sariling kapakanan ng katapat, hindi pala ako mananalo. Namatay ang buong angkan ng Lee dahil lamang sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Tahan. Tapos niyo. Fuya. Buong tapang nating hinaharap ang mga pananagutan natin. Pero hindi lahat ng dusa dapat pinapasan mo. Kailangan natin magpatuloy sa buhay. Maaari ba? May mga bagay na ganito lamang talaga. Mahirap matiyak ng puso kung anong mahalaga. Ang pagpipilian mo lang kung anong masakit o higit na masakit. Napakapalad ko. Dahil dumating ka sa buhay ko. Ganon din ako, Uji. Tahana. Tahana. Iniisip ko, kahina-hinala mga pagpatay kagabi, ang angka ng Reyna. Ginagawa ang lahat upang itago ang isang lihim. Ano ba talagang nangyari sa nagbabagang ilog? Hanggang ngayon, wala pa tayong nalalaman. Noon pa man, ang Xuanji ang sagisag ng pag-asa at ng kapayapaan. Kaya ang Xuanji hindi maaaring maligalig. Ito na ang tamang panahon
para makita ang reyna nila. Sa 3 antas ang kalagayan ng Xuanji. Nahahati ayon sa kahalagahan at pangangailangan. Enjoy watching na may 2 o 3 ulat na dumarating dito sa loob ng 1 araw. Pero ngayon kakaiba. Pura nakakayamot na ulat ang dala nyo. Paano na? Naku po. Wala ba magsasalita? Hindi ba sa mga ganitong pagkakataon, marami kayong sinasabi? Ha? Bakit ngayon tahimik kayong lahat? Malubha ang sakit ng reyna at sa ngalan niya, akong namamahala ng ating kaharian. Wala ba akong kakayahang mamahala? Baka naman tutol kayo na akong tinalaga ng reyna. Hindi kami maahas. Umalis na kayong lahat. Si Prinsipe Wuji, nagpasabing pupunta siya rito. Si Prinsipe Wuji? Sa loob ng 1 dekada, ang Tianchuan at Xuanji nagpapalitan lamang ng sulat. Walang digmaan sa atin at hindi natin siya inanyayahan. Bakit niya tayo bibisitahin? Sabi ng tao niya, naparito siya para bisitahin ang reyna. Kasama niyang manggagamot na si Zongyue para matingnan ang mahal na reyna. Ano? Kamahalan. May isa pa ritong sulat. Pinapasabi ng prinsipe, kayo lamang ang bumasa. Kamahalan? Nung 1 araw pala nakilala na natin ang tagapagmanang prinsipe. Yung maputing pantas na hindi nyo nadakip ang manggagamot na si Zongyue. Ang prinsipe ang tumulong sa kanyang tumakas. Hindi kaya naparito sila para humingi ng katarungan? Ngayon kinakabahan ka? Nung may mga pinadadakip ako sa'yo, hindi mo ginamit mata mo kundi bibig. Paano mo napagkamala ng tao niya na tagapanday ng pera? Isa po akong mangmang. Parusahan niyo po ako. Pero may pag-aalinlangan ako sa pagdating nila. Hindi kaya may narinig silang ibang balita? Hindi po kaya tungkol sa nagbabagang ilog? Nangyari na ang mga nangyari. Umayo na muna tayo sa kanila. Itong utos ko. Bilang tagapagmanang prinsipe, tatanggapin natin siya ng may buong pagkalap. Kailangan nating sumunod kung anong naaayon. Pero sa pagdating nila, walang salitang dapat marinig sa mga bagay na dapat manatiling lihim. Opo. O siya, dadalhin ko sila sa aking mahal na ina. Kung ano man ang balak nila, sa simula pa lang, gusto ko nang malaman agad. Kamahalan, mas nanghina ang pangangatawan ng mahal na reyna. Tumanggi pa siyang inumin ng panlunas niya. Sinong narito kanina? Dumating po ang 2 tagapagmana. Di ba sabi ko hanggat wala akong pahintulot, hindi siya maaaring makalabas? Bawal din siya dito sa palasyo ng Ruichen. Bakit mo siya pinapasok dito? Pangahas ka! Sawa ka na bang mabuhay? Ako ang nagpatawag sa kanya. Siya ba ang dakila na manggagamot?
Kasama si Prinsipe Wuji. Sa pagdating ni Prinsipe Wuji sa Xuanxi, ako dapat ang sumalubong sa kanya. Subalit may malubha akong sakit, kaya ako nang hihina. Hindi ko rin kayang tumayong mag-isa. Sana'y maunawaan mo ang aking kalagayan. Kamahalan, dumating ako ng walang pasabi, kaya kayo naabala. Sa ngayon, lahat ng usapin tungkol sa Xuanxi, pinamamahalaan ng panganay kong anak na si Fang Jingxi. Mahal na prinsipe, ano man ang kailangan nyo, hayaan niyong si Jingxi na ang bahala. Zhe-er? Narito po ako. Si Prinsipe Wuji ang pinakanatatanging panauhin natin sa Xuanxi. Kailangang natatangi rin ang pagtanggap natin sa kanya. Tiyakin mong maayos ang lahat. Huwag po kayo mag-alala. Maraming salamat, mahal na Reyna. Dahil sa lagay nyo, iiwan ko si Zongyue upang masuri ang inyong karamdaman. Mauuna na ako sa kanya. Ba't hindi ka lumuhod nung makita ko? Kamahalan, hindi ako taga Xuanxi. Panauhin niyo akong inanyayahan. Sa 5 kaharian, walang batas na nagsasabing kailangan lumuhod ng isang panauhin. Halika, lumapit ka. May una ng hinanda ang palasyo para tuluyan niyo at ni Ginoong Zong kamahalan. Kaya lang, dahil karamihan ng narito ay mga kababaihan, maaaring maasiwa kayo at maabala lamang. Baka mahirapan kayo. Kaya naman, ang palasyo sa silangan ang pinahanda ko para sa inyo. Pinalagyan ko na ng mga kagamitan. Yun nga lang, may kalayuan dito. Humihingi ako ng paumanhin sa bagay na yun. Maraming salamat. Sino yung ikalawang tagapagmana? Yung dapat mapapangasawa ko noon na si Polian? Ayaw niya yung ikalawang tagapagmana. Gusto niyang tawagin siyang prinsesa. Parang gusto niyang ipahayag sa lahat na ayaw niya maging reyna. Gusto niya lang makasal. Buti na lang mahusay kayong kumilatis, kamahalan. Nalaman niyo agad na mahirap pakisamahan si Polian. Tama lang na habang maaga, umatras ka sa kasal. Nakabuti yon para sa'yo at sa buong imperyo. Mukhang maganda ang samahan niyong magkapatid. Kung hindi ko inaalalang sasabihin ng karamihan, matagal na siyang patay. Bata pa lang, masama ng pag-uugali niya. Maraming napapahamak dahil sa kanya. At ngayong wala na sa likod niya ang Tianquan, bali wala na siyang nilalang. At pag ikaw na ang naging reyna ng Xuanxi, mamamatay si Polian? Kamahalan, huwag niyo sabihin, naaawa kayo sa kanya. Naaawa? Sa tingin mo, kamahalan, bakit siya nagmamadali na makasal sa'yo? Kasi gusto ka niya? Minsan lang kayo nagkita ng mga bata pa kayo, mahal ka na niya agad? Hindi ako naniniwala. May batas kami dito sa Xuanxi. Pag upo sa trono ng bagong reyna, lahat ng kapatid niyang dalaga, kailangang patayin upang lalong mapalakas ang kapangyarihan ng reyna. Ba't siya nagmamadaling pakasal sa'yo? Una, gusto niyang makasal. Ikalawa, dahil ikaw ang tagapagmanang prinsipe ng Tianquan. Alam ng lahat na hambog at mapaghangad si Polian. Noon pa man gusto na niya akong tapakan. Sa mga sinabi kong dahilan, naiintindihan mo na? Hindi ko naintindihan. Hindi talaga? Pero lahat yon, hindi na mahalaga. Meron na akong ibang iniisip. Hindi lang si Polian ang prinsesa na maaaring pakasal sa prinsipe ng Tianquan. Ako man, maaaring pakasal. Hindi ba? Pumayag ka sa kasunduan niyo ng kasal ni Polian
para lamang mapalakas ang ugnayan ng Tianchuan at Xuanji. Ayon sa ganong katwiran, hindi ba dapat ang tagapagmanang tulad ko ang mas nararapat pakasal sa'yo? Kung habang naglalakbay papunta rito, sasabihin mong ni minsan hindi yun pumasok sa isip mo. Hindi ako maniniwala. Matalino raw ang tagapagmana ng Reyna. Napatunayan ko ngayong totoo pala. Hayaan mong pag-isipan ko muna. Kung tutuusin, napakaraming anak ng hari at maharlika ang pumupunta rito para hingin ang kamay ko. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kamahalan, narito nang kukuha ng mga sinulat ninyo. Ito ng mga sinulat kong banal na kasulatan. Sa templo mo dalhin at ialay sa pagsamba. Sana ang mahal kong ina. Pagkalooban ng mga biyaya. Sandali. Ang tamang pagkakaayos, paglalagay, pagsunod-sunod, kailangan ng masusing pag-iingat. Sa palagay ko, hindi mo alam kung paano yun ilalagay sa altar. Buti pa ako nang gagawa. Anong ginagawa mo dyan? Kamahalan, pinapatay ng unang tagapagmana si Amay kanina dahil hinayaan kanyang makalabas dito. Kaya naman, wala nang mangangahas na palabasin kayo uli. Kawawang Amay, isinilang sa kahirapan. Ngayong natakasan na niya ang mga pagdurusa. Hindi na sayang ang paggabay ko sa kanya. Nakagawa ko ng kabutihan. Enjoy watching BitsTV.com. Prinsesa, nagmamakaawa ako. Ayoko pa pong mamatay. Ayokong magmakaawa ka. Hindi ko yun matitiis. Ayokong maghirap ka. Ngunit dahil dito lamang ako, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa labas. Ano bang bago? Ano ba ang mga bali-balita? Ang tagapagmanang prinsipe ng Tianchuan. Saang palasyo naninirahan? Kamahalan, bagamat malubha ang karamdaman mo, maaari pa rin itong malunasan. Oh? May panlunas ka sa aking sakit? Meron, kamahalan. Itong dala kong panlunas, kayang maglinis ng mga ugat nyo. Maaari nyo na itong inumin. Pagkatapos, unti-unti kayong magpalakas. Mula siya sa kamara ng mga pangunahing Phoenix. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong nagbabantay sa akin. Isa akong reynang may karamdaman. Hindi ko kayang ipagtanggol ang aking sarili. Kaya higit na kailangan kong ingatan ang aking buhay. Hindi ba dapat lang? General Tang! General Tang! Anong nangyayari sa inyo? General Tang! Ginoong Zong, magsalita ka. Anong ibig sabihin ng aking mga nakikita? Kamahalan, mula ngayon, akong mamamahala sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Kung may mga ipag-uutos kayo, sabihin nyo lang. Asahan nyo, gagawin kong aking makakaya. Ginang Hui, hindi ba't kayong nag-alaga noon kay Folian? 9 na taon ako nung bumisita kami ni Ama dito. Kayo rin ang nag-alaga sa akin noon, hindi po ba? Ako nga po, 10 taon nang nakalipas.
Hindi ko po akalaing magagawa niyo ako maalala. Pinatataba niyo ang puso ko sa saya, kamahalan. Ang pagdalaw namin, hindi ko makakalimutan. Matagal din kayong hindi dumalaw sa aming bayan. Kung sakali, may mga lugar ba kayong nais puntahan? Sabihin niyo lang at dadaling ko kayo ron. May tubigan dito sa palasyong puno ng lotus. Paraisong tingnan. Naroon pa po ba yung tubigan? Nako. Ang totoo niyan, kamahalan. Ilang taon nang isinara ang lugar na yon. Napabayaan at nasira na. Ganun ba? Pero kung sakali, maaari ko bang puntahan? Tanda ng mabuting puso ang inyong mga alaala. Tayo na po. Sasamahan ko kayo ron. Dito pong daan. Kamahalan, huwag kayong mabahala. Kailangan lang maghintay. Kamahalan, gaya ng sinabi ko sa inyo, ang inyong sakit, malubha na. Hindi na mabisang karaniwang panlunas. Kaya ang binigay ko sa inyo, mas matapang na panlunas. Kamahalan, ipanatag niyo ang inyong isipan. Kamusta ka na? Maayos pong daloy ng aking lakas. Bumuting pakiramdam ko. Itong panlunas, walang lason. Mula sa Shuanji, ako si Tang Yishong. Magaling. Tunay ngang ang angkan ng tangang mapagkakatiwalaan ko sa kamara ng pangunahing Phoenix. Kunin mo ang iyong gantimpala. Salamat, kamahalan. Ginoong Zhong Yue, napakahusay mong manggagamot at kay buti pa ng puso. Karapat dapat din kitang gantimpalaan. Salamat, kamahalan. Sino ka? Sabihin mo, sino ka? Sino ka? Ginoong Zong, dahil dyan sa panandang hawak mo, malaya ka makakalakad dito sa loob ng palasyo. Mula ngayon, maliban sa ilang lugar dito na pinagbabawal puntahan, maaari kang pumunta kahit saan mo naisip. Munting Uji, halika! Halika, bilis! Fuyaw, bakit? Parang nanggaling na ako dito. Ha? Sandali lang, Ginoo. Sa unahan nito, pinagbabawal puntahan. Ang sino mang mahuli ron, papatayin agad. Anong meron sa unahan? Hindi ko po alam. Ginoong Zong, huwag niyo na po kaming pahirapan. Nandito ako! Nandito ako! Eto na ako! Parating na ako dyan!
Nangihina si Fang Xuan hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil nilason siya. Ang gamot na binigay ko sa kanya kanina, binigay sa akin ni Zhong Yue na panlunas sa anumang lason. Para mapaniwala ko siya sa akin, ginawa ko yon. Hindi ko akalaing mabisa pala yung panlunas. Kaya namang nalaman kong nilason siya. Nilason? Sa palagay mo, sino kayang gagawa nun? Hindi ko rin alam. Ano yung ingay na yon? Ang Xuanji. Nasa kabundukan ng Yuge. May mga kuweba ritong 1,000 taon na ang gulang. Yung narinig natin, tunog ng hangin na dumadaan sa loob ng kuweba. Pero dito sa Xuanji, yun daw ang pagtawag ng Phoenix sa nagbabagang ilog. Ibig sabihin, gabi-gabi natin yon maririnig? Ayon sa alamat, nangyari lang yon sa paglitaw ng Phoenix. Mula nang dumating tayo sa Xuanji, maraming bagay dito na parang nakita ko na dati. Kabilang na ron ang tunog ng Phoenix. Para bang narinig ko na noon pa. Narinig ko sa mga panaginip ko. Fuyaw, alam mo kanina, may sumusunod sa akin. Naglaban kami. Husay ng Chongkang ang gamit niya. Husay ng Chongkang? Natiti ako. Tatak ng Chongkang ang ginamit niya sa paglaban. Bukod doon, palainom din siya ng alak. Yun ang naamoy ko bago siya nakalapit sa akin. Yung taong yun, malamang pinadala ni Fang Xuan para alamin ang pakay natin. Ano ba talagang itinatago nila? Isang lalaking may tanda ng Chongkang. Si Fang Xuan naman nilason. Ang nagbabagang ilog natutuyo na. Maaaring ang Xuanji nalalagay sa panganib. Malamang, yan ang aklatan ng Munting Phoenix. Yan nga. Nakatago dyan ang mga sinaunang kasaysayan ng Xuanji. Kabilang na ang mga aklat sa politika at pakikipaglaban. Lahat ng mahalagang kasulatan dyan nilalagay. Maaari kong sabihin na lahat ng mga nangyari sa Xuanji, maliit o malaki, matatagpuan mo dyan sa loob ng bulwagan. Ibig sabihin, ang bulwagan yan ang isa sa mahalagang lugar dito sa Xuanji. Tama, gano'n na nga. Sa loob ng 1 taon, 2 ulit lang yung binubuksan para magtala ng mga bagong kasulatan. Pagkaraniwang araw, nililinis lang nila yan. Hindi lahat nakakapasok. Kung nais kong pumasok dyan sa bulwagan, matutulungan mo ba ako? Nakababagot ang mga kasulatan dyan. Walang magandang makikita. Ba't gusto mong pumasok dyan? Pag nalaman mo, baka tumawa ka. Hindi ko hilig magliwaliw sa mundo. Pagbabasa lang ang nais ko. Tanyag ang aklatan ng Xuanji sa labas. At ngayon, abot kamay ko na siya. Manghihinayang ako kung hindi ko mapupuntahan. Ayon sa batas namin, ang sino mang papasok dyan, kailangan may pahintulot ni ina. Sabi ko na karaniwan lang akong nilalang na nangangarap. Teka, Ginoo. Kung nais mong pumasok dyan, magagawan ko ng paraan. Pero hindi mo ako kayang tulungan? Hindi mo kailangang manghinayang. Ipapasok kita ron. Talaga? Ba't may pahintulot pa? Hindi na kailangan yun. Kapag ako na ang hinirang at naging reyna, yung mga ganong batas, burado na. Mahahalagang aklat ang lasa loob nito. Kaya dapat maging bukas ito sa lahat ng tao. Makapagbasa kahit na anong gusto nila. Para naman hindi masayang ang pagod at hirap ng mga naunang nagsulat.
Bakit mo ko tinitingnan? Dahil maganda ka. Enjoy watching BitsTV.com. Itong aklata ng Xuanji, kailangan ng malinis ng husto. Amoy lumot na rito. Hindi magtatagal. Mabubulok ang mga aklat. Teka, ano yung nasa banda roon? Isang lugar na pinagbabawal puntahan sa Xuanji. Hindi pa ako napunta dyan. Sabi ng mga matatanda sa palasyo, apoy ng Phoenix ang nagbabantay sa loob niya. Nakatago rin dyan ang pinagmulan ng angkan ng Reyna. Sino yan? Isang talulot ng bulaklak. Kasing ganda mo ang bulaklak na to. Tayo na.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。